Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. At magkomentuhan na po tayo, magumpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ito pong sinasabi po ng isang abogado na si Attorney Palsis, mga tambay, Attorney Palsis, at ito po yata ay grupo. Grupo po yata ito umano ng makakaliwa. Dahil iisa po ang kanilang ang isang body, isa po ang kanilang sinasabi. At itong grupo na ito ay puro po ang sinasabi, katulad po ng Makabayan Black at ang mga pare na katulad ni Flaviano, puro po impeachment sa Vice President. Ay grabe po. Dahil may niluluto na naman daw po sila impeachment kung darating ang Pebrero, mga kababayan, itong grupo na ito. At dito naman po ay sinupalpal sila ng isang congressman ng 2nd District ng Caloocan na si Edgar Erice, mga kababayan. Na real talk po, ito pong abogado na si tunay na lalaki po yata ito, mga tambay. Mukha pong maton na maton po yata si Attorney Palsis, mga tambay. Tingnan po natin at komentuhan po natin ang kanyang pahayag at kung paano po siya barahin ni Congressman Erice. Umpisahan na po natin. 20 miles off the coast of Brazil. Baka maulit ulit. But let's see, February 6, I think meron nga magpa-file as Kong Erice said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Yun ang silver lining, no? Na mas strict daw yung due process. So ngayon magkakaroon na ng mini trial sa House of Representatives. Ang question niya, impeach mo si VP Sara for 125 Confidential million funds. confidential funds and 500 million yata dun sa DepEd. As against 1 trillion. Balik na rin naman. Balik na rin natin. Na, parang labanan natin to kasi galit lang tayo dito. Parang gano'n. Hindi talaga para makakuha ng reforma dito sa ating bansa. Baka maulit ulit. But let's see, February 6, I think meron nga magpa-file as Kong Erice said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Yun ang silver lining, no? Na mas strict daw yung due process. So ngayon magkakaroon na ng mini trial sa House of Representatives. Ang question niya, impeach mo si VP Sara for 125 Confidential million funds. confidential funds and 500 million yata dun sa DepEd. As against 1 trillion. Balik na rin naman. Balik na rin natin. Na, parang labanan natin to kasi galit lang tayo dito. Parang gano'n. Hindi talaga para makakuha ng reforma dito sa ating bansa. Baka maulit ulit. Mga But let's tambay. see, February 6, I think meron. Alam naman po natin ang layunin nito ni Palsis, mga tambay. Di ba? Dahil hindi naman po talaga sila para sa bayan. Hindi po ba? Mga iba pong agenda nito. Mga kabay, saan ka ba nakakita? I-impeach mo yung 125 million. Pero yung trillion-trillion ng issue, trillion-trillion ng korupsyon, nananahimik kayo. Hindi po ba matindi? Ito po, mismong si Eric Erice rin po nagpahayag niyan kung gaano kagrabe ang ginawa nila, lalong-lalo po sa pera ng taong bayan. History po. History at sila lang po ang gumawa nitong grabing katindi na trillion-trillion na insertion, mga kababayan, sa ating bansa. At hindi po nila maipaliwanag kung saan napunta ang napakalalaking pera na ito. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Erice, si Congressman. Yung amendments, yung insertion, dapat minor. Pero itong 3 taon, nung 19 Congress, walang ganyang klaseng magnitude ng insertion and diversion sa kasaysayan ng Kongreso. At kahit sino naging Pangulo, hindi pumapayag na ganyang kalaki. Si Presidente Marcos lang ang pumayag na merong 1.45 trillion na diversion insertions sa loob ng 3 taon. Yung 3 budget niya, sinalaula ng Kongreso, pinayagan niya. Yun ang problema. Yun ang tanong ko kay Presidente na hanggang ngayon, hindi sinasagot ni Presidente. Pero kayo mga congressman, ang galit na galit at mga senador. Kasi may expose din kayo. Hindi ko alam kasi wala naman ako noong 19th Congress. Yun ang yung mga may problema ngayon, yung 19th member ngayon ng 20th Congress. Naabuso talaga. Naabuso kasi natatanda ko, congressman na ako nung panahon ni GMA, walang ganyan. Hindi pumayag si GMA. Pinabayaan niya na magkaroon ng reenacted budget kung
sobra ang Kongreso sa pag-i-insert o pagbabago ng budget niya. Kasi tawag diyan President's Budget. Yes. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo sa loob ng isang taon. Eh kung babaguhin lahat yan, di wala ka ng plano. Kasi ang naman kay GMA, Pero plano economist nila. naman si GMA, naintindihan si niya yan. Pinoy, ganun din. Congressman din ako ng panahon ni Pinoy. Ang sabi ni Pinoy, ito lang, yung pwede sa Kongreso, hindi pwedeng sumobra dyan dahil wala na yung plano ko. Yes. Oh, Pero, si Presidente Duterte, in fairness, Nag-veto. ha? Oh, nagbito. Saka walang ganyang kalaking insertions, diversion. Ang masama, ang nakakapagtaka, bakit pumayag si Presidente? Hindi ba sila nag-uusap? Ang speaker, pinsang buo niya. Iyan po mga tambay. Pero pagdating po kay Attorney Palsis, mga tambay, kailangan po si BP Sara ang impeach. Pero dito po, sa sinasabi ni Erese, mga bayan, ibang klase. 1 trillion mahigit mga tambay. 1 trillion. Mahigit 1.4 trillion mahigit. Ang grabe po na pera na hindi maipaliwanag. Bakit pinayagan? Sa kasaysayan po ng ating bansa, tanging siya lang po ang pumayag. Ito pong si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. At napakarami pong issue ng korupsyon. Magmula sa asawa, sa anak, sa pinsan, at sa mga kaalyado sa kanya pong kaalyado sa gobyerno. At pati po ang mga departamento na hawak niya ay puro po may issue rin ng korupsyon. Hindi po ba? Custom nga lang eh. Hindi po ba? DepEd, di po ba? Kianggara, sino pa? DPWH, napakarami. Lahat halos ng departamento niya. Pati DA, pati nga AFP may issue rin ng korupsyon. May issue rin na sinasabing mga ghost project umano. At billion-billion din. Halos lahat po. Hindi po ba may issue? Pero pagdating po rito kay Attorney Palsis, mga tambay, tanging sa Vice President lang. Kasi nga po, hindi po kasi magugustuhan ni Attorney Palsis at kung siya po'y sumusuporta sa makakaliwa umano at suportado niya ang grupo po ng mga salot ng mahigit 50 taon sa ating bansa, mga salot na wala pong naginawang kabutihan sa ating bansa at sila pong lahat ay may mga insertion. Ang grupo na ito ay may mga insertion din po at kailangan din po nila ipaliwanag. At napakarami po kasi nilang ipapaliwanag at isang damukal po ang kanila pong isusuka pag hindi po nila nailabas ang mga resibo nila kung paano nila ginastos at ginamit ang pera ng taong bayan. Di po ba? Napakarami ng perang issue sa kanila eh. Sa grupo po, dito po sa pagpasok ng binagoong Pilipinas, pati nga mga kongreso, grabe pong kumuha ng pera sa taong bayan. Pati nga mga bonuses nila, isang damukal. Napakaraming pera. At lalong-lalo po, ang impeachment na sinasabi nila, nabubuhayin na naman nila ng February, gaano na naman po kalaki ang pakinabang ng mga congressman dyan, mga kaalyado. Hindi po ba? Kaya dito po kay Attorney Palsis, mga tambay, nakita niyo po itsura nitong tao na ito. Machong-macho po mga tambay sa attorney. Mukha yatang itong tao na ito ay mahilig po yata ito sa gym. Hindi kaya mga kabayan dahil macho po eh. Macho si Attorney Palsis. At alam naman po natin ang galawan nila. Kaya itong mga tao na ito, takot na po kasi sila eh. Unang-una po, natatakot po sila na makabalik ang mga Duterte sa palasyo, sa Malacanang. Yan po ang ikinatatakot nila umano. Itong grupo, kasama po ito, si Palsis, mga tambay, itong pong abogado na ito. At kasama rin po dyan yung isang pare na napakatagal na naging addictus. Mga kabayan, bata pa lang siya ay addictus na siya. Ayon po yan kay Flaviano. Hindi po ba? At nahandyan rin po ang grupo ng Makabayan Black. Hindi po ba? At yung gusto rin po at nangangarap na maging presidente daw, si Hontiveros. Hindi po ba? Puro grupo po nila yan, mga kababayan. Good luck na lang sa inyo. Hindi na po tanga, bobo, gago ang mga Pilipino.
sa mga pinaggagawa ninyo na mahigit 50 taon na puro pahirap at parusa at pati mga anak namin ay nanganganib sa mga grupo ninyo umano. Tapos ngayon, sinamahan pa ng mga isang damukal na pagnanakaw, pamumulitika. Grabe ang ginawa ninyo. Ngayon, isisisi nyo at ibibintang nyo sa isang vice president dahil gusto nyong wag nang mawala sa kapangyarihan at pagharian nyo ang bansa namin, naiisa ang bansa namin, ang bansang Pilipinas. Hindi po ba? Hindi po kami papayag na maghari ang kasamaan ng pangmatagalan. Sobra na kayo. At kailangan po manaig naman ang katarungan at kabutihan sa ating bansa. Hindi po puro kasamaan. Hindi po ba mga kababayan? Kaya ibang klase itong grupo na ito. Abogado pa naman, ginagawang tanga at bobo ang mga Pilipino. Saan ka naman nakakita? 125 million, gigil na gigil ka. Samantalang yung trilyon, wala kang nakita, bulag ka. Ni wala man lang nagsasampa ng impeachment doon sa trilyon na lahat halos ng budget ay siya gumawa. Unbelievable. Hindi po ba mga kababayan, ibang klase itong mga tao na ito. Maraming salamat po mga kababayan sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kababayan sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solid Dides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po. At syempre po, magsama-sama po tayo. Pagsamasamahin po natin muli ang ating mga dasal, mga tambay. At ipagdasal po natin ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte na tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan. Ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay madugtungan rin po ang buhay at kalakasan at makabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. Ingat-ingat po tayo. God bless po sa inyo. God bless po sa atin lahat. Paalam. Ingat po. Bye-bye.